kasuklam-suklam, oo, maraming magagalit. Kasi pag nalaman na may ganyan ka, magte-trending ka. Bukod sa trending, nakakahiya, di ba? Alamin natin! Hindi pinalagpas ng broadcaster na si Mon Tulfo ang kumakalat na balita tungkol sa umano'y senador na nag-alok ng 250,000 kapalit ng indecent proposal. Wait. President to have a hearing in court. The former president, after we'd advised him, elected not to attend the judgment on the appeals chamber's decision. I think we all know the reason for that now. Yes. As I've told you, some people think that I failed big time. Well, I knew what the result was going to be anyway. I wished it was otherwise. We did our very best, but that's not where we're banking on winning this case. The ombudsman, si Ombudsman Boying Rimulyo, I don't know whether ito na ba yung policy ng Malacanang, because ombudsman is supposed to be an independent body. Ang sabi niya na 2 months na lang yung ICI at tapos na ang trabaho. Pero I doubt it kasi yung mandate ng executive order ni Presidente to investigate all infrastructure anomalies since 2016, 10 years. That it will involve around 200,000 plus projects. So I don't know paano matatapos ito in 2 months. So itatago na yung investigation sa ombudsman. Yung process kasi sa ombudsman, yung preliminary investigation is confidential. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Nako, nagkabastuhan na. Manyak! Manyak ka pala! Maraming hong lumalabas na mga baho. Anak ng tipaklong ay 250K. Wow, tip lang yun ha. Ano yung mga issue ngayon? Trending na trending ho sa Balita Pilipinas, balitang itong isang senador. Senador ba ito? Kuya Goods? Confirm. May babae. Sino? Si Fulto. Agoy. Confirm. May babae. Si Fulto. Sino yon? Sino kaya doon? Alamin natin yan sa balita ngayon. At ano pa ba ito? Attorney Kaufman, may bagong update kay Tatay Digong. Abangan natin, ha? At syempre, ito na naman yung, ano ba to? Si warrant of arrest sa Diskaya. Arestuhin na ho ata. Ito mayroong balita rito Tsaka ex-DPWH Chief Singson reach out to me. Ano ang ibig sabihin nun? Alamin natin yan mamaya-maya. Pasok muna natin itong si Bababaero. Gasawa kasi ng pangit Tapos ngayon, hirap na. Hirap yan. Pangit na sawa yan. Sige, pasok na natin to. Ang tagal mo, Kuya Gus. Naiinip na kami. Ang dami mong pasakali. Sana, maintindihan nyo kung ano yung mga balita ngayong araw na ito. Talaga ng mga, anong tawag doon? Kasuklam-suklam? Oo, maraming magagalit. Kasi, pag nalaman na may ganyan ka, magte-trending ka. Bukod sa trending, nakakahiya, di ba? Alamin natin! Hindi pinalagpas ng broadcaster na si Mon Tulfo ang kumakalat na balita tungkol sa umano'y senador na nag-alok ng 250,000 kapalit ng indecent proposal. Wait. Ano nangyari? Hey, sound check. Alamin natin ha, pasensya na. Medyo ulitin natin yung balita na yun. Medyo nangungo no? Hindi pinalagpas ng broadcaster na si Mon Tulfo ang kumakalat na balita tungkol sa umano'y senador
na nag-alok ng 250,000 kapalit ng indecent proposal sa isang aktres. Sa halip, tahasan niyang hinarap ang issue sa isang kontrobersyal na pananaw. Ano ngayon kung nambababae siya? Ayon kay Montulfo, natawa na lamang siya sa balita at agad ding sinagot ang mga haka-hakang itinuturo ang kapatid niyang si Senator Raffy Tulfo bilang paksa ng blind item. Hindi raw siya naniniwala rito dahil takusa o takot sa asawa si Raffy kay Jocelyn Tulfo. Ngunit kahit pa ipagpalagay na may katotohanan ng balita, iginiit ni Mon na wala itong dapat ikahiya kung babae ang iniuugnay sa isang mambabatas. Mas kahiya-hiya raw para sa kanya kung lalaki ang iuugnay sa kaparehong sitwasyon. Sabay patukoy sa isang lalaking politiko na may di umano'y pagkahilig sa basketballista. Binigyang diin din ni Mon na kilalang galante si Raffy Tulfo, lalo na sa mga tulong na ibinibigay sa kanyang mga programa. At ang mga perang ito ay mula mismo sa kanyang sariling bulsa. Sa kalagitnaan ng kanyang depensa sa kapatid na si Senator Raffy Tulfo, nagbiro si Mon. Ibig sabihin totoo nga. Wala nang question, inamin na. Yun ang balita dito, di ba? Isipin nyo ha. Proud pa ang kuya. Kesa naman daw mang lalaki. Meron naman daw dyan, basketballista ang gusto. Bakit ganon? Pak? Ganon? Diba? Proud to be. Wala tayong magagawa. Yun ang kanilang gusto. At saka may pera naman siguro sila. Kaso nga lang, yung imahe. Sasambulat sa buong Pilipinas at abroad na isang tao na nanunungkulan sa gobyerno ay tagapagbayad ng pak, ganon. Saklap. Edad kong ito ay tumitigas pa rin at humahanap si Manoy ng masasabong. Ginamit ni Mon ng sarili bilang halimbawa upang ipakita na kung siya man o ano ang maparatangan ng ganitong issue, mas kapanipaniwala pa raw ito dahil sa kanyang edad at personalidad kumpara sa kanyang kapatid. Nauna nang sinabi ni Mon na hindi siya naniniwalang si Raffy ang tinutukoy sa blind item. Sino? Bakit kumakalat yung mga ganong eksena? Diba? Kala natin, totoo na, inamin na. Dahil sabi, ano naman daw, galante. At saka kung hindi na, wala naman daw problema kung babae, wag lang lalaki. Kala natin umamin na. Ngayon, meron palang pasakali. Hindi pala sang-ayon at hindi daw, di umano. Ano ba talaga ang totoo? Sino ba? Sino ba ang tinuhog mo? Monay takusa o takot sa asawa si Senator Raffy Tulfo kay Jocelyn Tulfo. Ngunit kahit pa ipagpalagay na totoo ang balita, ipagpalagay na totoo ang balita. Outside di Kulambo ka ngayon. Yun ang saklap doon. Tapos, hiwalayan na, ganon. Kaso, totoo ba talaga siya? Nagtatanong lang kami. Pakisagot. Inyang wala itong dapat ikahiya. Basta wag lang siyang manlalaki. Natatawa ko sa balitang kumakalat na isang senador ay nag-offer ng indecent proposal sa isang artista kuno ng 250,000 para ito. May mga haka-haka na ang kapatid kong si Raffy ang tinutukoy. Hindi ako makapaniwala sa balita dahil takusa. Takot sa asawa ang kapatid ko. Totoo ba? Malalaman at malala naman ng taong bayan yun. Kasi kung walang usok, walang apoy. Diba? Merong apoy. May umusok. Kaya lumaki ang apoy. Ngayon, sasabihin nyo na hindi siya. Kung hindi siya, hindi. Bakit masyado kayong defensive? Diba? Arrest warrant sa Diskaya. Posibleng ilabas na. Ito na po. Saka yung mga nagsasabi, actually meron ngayong mga balita na nagyayabang-yabangan itong yung anak ni Bunget-Nget na si Charis. Ang sabi niya, sabi doon sa mga post, okay daw si matapang humarap sa ICI. Talaga? Talaga, girl?
Yun na credit na yon na matapang na humarap sa ICI. Oo. Paano hindi ka magtatapang-tapangan humarap? Kakampi nyo lahat dyan. Tigil-tigilan nyo kami. Huwag nyo kami paandaran sa mga kalokohan nyo. Oo. Booking na kayo. Ginugoyo nyo pa ang taong bayan. Huwag ganon. Therese, huwag ganon. Doon sa mga bayaran troll. Or iyak nyo na yan. Hindi kayo makakaabante sa 2028. Yun pa. At wala silang tigil sa patutsada nila dito sa usapin ng impeachment. Puro kayo impeachment. Yan na lang ba ang alam nyo na laban? Hindi kayo sanay lumaban ng patas. Sa bagay, hawak din nila yung milik-milik. Ito na, Kuya Goods. Ano ito? Diskaya, posibleng arestuhin na. Ngayong linggo, inaasahang ilalabas ang arrest warrant laban sa kontratistang si Sara Diskaya ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Naglabas na rin ang freeze order sa assets sa mga kongresistang sina Eric at Ed Vicyap, pati lang kumpanyang sangkot din umano sa flood control scandal. Yan at iba pa sa Express Report ni Maricel Halili. Bago matapos ang linggo, ilalabas na ang arrest warrant laban sa kontratistang si Sara Diskaya. Ayon mismo yan kay Pangulong Bongbong Marcos sa pinakabago niyang video. Siya rin ang nagsabi nung nakaraang linggo na kakasuhan ng malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act sina Diskaya at siyam na iba pa. Dahil ito sa nadiskubring 96.5 million pesos na halaga ng ghost project sa Davao Occidental. Hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Dagdag pa ng Pangulo, naghayag na rin daw ng kagustuhan ng 8 kita nyo, in connection, connected talaga. Dahil may nakitang ghost project sa Davao, ngayon, ikinoconnect na naman nila sa Davao. Saka ang tanong namin, boss, amo manager, Mr. President, ano ba talaga? Hindi mo pa talaga mabanggit-banggit ang iyong pinsan, ang iyong mahal na pinsan? Hindi mo pa rin ba kayang i-freeze ang kanyang asset? Hindi mo kayang utusan ng iyong gabinete patungkol diyan? Nagtatanong lang ho kami. Bakit ganoon? Nakatuto kayo sa Diskaya at sa Davao, pero yung sinabi ni Saldico, patungkol na saan? Sa malaking isda. Ano nangyari? Alam nyo na mga kasama, di ba? Nagkakwentuhan lang sila dyan. Puro sarswela ang kanilang mga binibida. Kawani ng Department of Public Works and Highways na sumuko matapos ding sampahan ng kaso. Nauna nang sinabi ng pulisya na nagpakalat na sila ng intel at tracker teams para tugisin ang mga akusado. Magpapatuloy ang investigasyon, magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan. Talaga? Paano yung maleta? Paano yung PhilHealth Fund? 2025 budget tapos kukunin sa 2026 budget. Gonggong. Agoy. Talaga naman. Umano yung paggamit ng budget hearing sa impeachment laban kay BP Sara. Yun naman talaga ang kagustuhan nila. Diba? Kailangan meron talagang hearing para kubra ng kubra. Diba? Tatakaw niya pera. Tinanggi raw ng mga ibang kongresista. Agoy, totoo ba? Paano kaya nila tinanggi? Tingnan nga natin ito. Sabi natin. Itinanggi ng ilang mga kongresista na pinag-usapan ang issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte sa budget process. Gayunman, binigyang diin ng dalawang House Deputy Minority Leaders na sina ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na hindi pa lusot sa pananagutan ang Vice Presidente. Talaga? At dapat magpaliwanag sa issue ng umano'y maling paggamit ng milyong pisong halaga ng confidential funds nito. Wala ka ba tayong utak? Wala talaga kayong utak, no? Hindi kayo nakakaintindi sa sinabi ng COA. 2022 pa hanggang 2025. Sinabi na doon na walang anomalya at tama ang paggastos sa pondo ng OBP o ni BP Sara. Kayo, wala kayong katigil-tigil.
Andyan na naman kayo, nangangalampag na naman kayo. Umakyat na lang kayo doon sa mountain, doon na lang kayo. Kahit mag-iingay kayo araw-araw doon, at least wala makakarinig sa inyo. Awawa Pilipinas, no? May mga taga-bundok na nakapasok sa kamera. Diba? Yan talaga, yan ang tunay. Diba? Yung mga kaliwang mga grupo, nangangalampag, at kakalampagin, hindi nila isipin kung dapat sino ang kalampagin. Bakit kinakalampag si BP Sara? Samantalang, ang bilyong-bilyong mali-malita ay napatungkulan na, wala pa rin silang magawa. Paano? Boss nila yun eh. Si De Lima ay tagapagsalita ng complainants sa unang impeachment complaint na inihain sa Kamara noong 19th Congress laban kay BP Duterte. Samantalang si Tino naman ay isa sa complainants sa ikalawang reklamong impeachment. Sa isang pahayag, sinabi ni BP Sara na muli na namang ginagamit ang issue ng impeachment para sa umano'y negosasyon bago ang pagpasa ng 2026 national budget. Hindi na umano siya nagulat nang mabanggit ng ilang House members ang isang panibagong impeachment complaint dahil pamilyar ang timing. Oo nga, ipapasok kasi yung budget ka lang maipasa. Baka mapasukan na naman insertion, ano? Sa bagay, andyan naman ibang magagaling na senador. Pakibantayan na lang Senator Alan Cayetano, yung budget ng 2026. Huwag niyo hong pabayaan magkaroon na naman insertion. Dahil ubus at tastas na ang kaba ng bayan. Tapos, sino naman nagkikwento na nila na pwedeng mag-deliver pag nakapasok. Diba? Yun lang yun eh. Sino naman ang utusan nila mag-deliver? Naku. Ito, maganda tong balita na ito. Kaya Attorney Kaufman. Attorney Kaufman, pakibalitaan nga kami kung ano yung masaya at magandang balita na napapag-usapan dyan. Kaufman, good afternoon. How are you today? Good afternoon. I'm well despite the wet and windy conditions here in The Hague. Attorney, how is our former President Rodrigo Roa Duterte? As always, he's in good spirits and very happy to see his legal team. I believe he had a visit earlier from the Vice President herself. Attorney Nick, there's a lot of detractors, especially for you as the lead counsel of the former president, saying that you failed big time with the decision of the appeals chamber. I know you already made a statement about that. Do you want to respond to these detractors of yours? That I failed big time? I think that's a bit of an over-exaggeration. We do our job. We're lawyers. No one has ever been released, in this court at any rate, for charges of crimes against humanity. If we had managed to release the former president, it would have been a miraculous event. It would have been a great event. And then the Assembly of State Parties, this wonderful conference that took place last week in The Hague, would have been left without anything to show for the achievements of the court over the last year. Yes, it was a long shot. We did our best. But, as I said, it doesn't mean that in the long run, we don't have a chance of succeeding, bringing the former president, back home to the Philippines. Attorney Nicholas Kaufman, the medical determination findings was already shared to the defense team and also to the other parties. Do we have a time frame as to when the determination of the court will be made public? Well, we have a time frame in the short term. We've received these medical evaluations. They are, of course, confidential, so I'm not going to share any of the contents with you. We have to file our observations on those reports by the end of the week, by the 12th. And then the court will obviously determine the procedure, whether or not these medical reports will be litigated or whether or not it will take a decision based on those reports only. Will the court then immediately take action on the motion with respect to the competency of the former president? We don't know yet. That depends on the decision that they give after they've received the observations of the parties. Attorney Nicholas Kaufman, is it correct to assume that all of the other motions submitted remains active with respect to the jurisdictional challenge? Indeed, they do. And today we have received the prosecution's response to our jurisdictional appeal. And that's an interesting response.
Once again, I'm not entitled to start litigating the matter in the media, but I believe that there's more to be heard on that matter. Attorney Nicholas Kaufman, if there are efforts from the supporters of the former president with respect to asking the Supreme Court, asking also the executive department through the office of the president, ensuring that they make position with respect to how the former president was arrested, will this be beneficial or in any way to the contrary to what the defense is doing? I don't want to interfere with matters that are currently underway in the Philippines. The people who are advising the former president, or the lawyers acting on behalf of the former president in the Philippines, have their own strategy. And I'm not going to comment on any aspect of this which might interfere with that strategy, just as I would expect them to interfere with my strategy here at the International Criminal Court. Attorney Nicholas Kaufman, some supporters of the former president are a little bit impatient with respect to the judicial process before the ICC, because on the 11th of December will be the 9th month of the continued incarceration of the former president. A lot of individuals raised concerns about the human rights of the accused, in this case, the former president. Do you have comment in this matter? Well, what I can say is that in the detention center, the former president is being well looked after. Okay? There's a lot of rumors circulating, and there have been these gross and horrible photographs circulated about the former president. That's not the condition. Yes, he's an old man. His condition is not what it was when he was the president, but he's been taken care of, and his condition is being managed. With respect to the amount of time that he's currently been in detention, yes, a considerable amount of time has passed. And as I've already mentioned on previous occasions, every 120 days, his detention has to be reviewed. And his detention will be reviewed. The statute also obliges the court to see the former president, to have a hearing in court. The former president, after we'd advised him, elected not to attend the judgment on the appeals chamber's decision. I think we all know the reason for that now. Yes. As I've told you, some people think that I failed big time. Well, I knew what the result was going to be anyway. I wished it was otherwise. We did our very best, but that's not where we're banking on winning this case. Attorney Nick, just to conclude this interview, is there something you want to relay to the supporters, the millions of supporters of the former president? Former president, unfortunately, will be here for the festive season. He'll be visited by one of his daughters in the days before Christmas. But if you want to show your support for the former president, do it peacefully. Respect the court, respect the procedures. Show your support for him like you showed it on his birthday. Send flowers, send presents. I want to see this whole place covered with flowers. Yes. And letters, and we will tell him. He knows that, and it means a lot to him because it's support. Thank you so much. Ayan, merong pakiusap si Attorney Kaufman, sa Christmas baka mapuno. Punuin niya raw ng flowers. Yan ang pakiusap niya. So sa mga nasa dahig, mga kababayan natin, yung Christmas gift niyo kay Tatay Digong, sana. At sana yung Christmas gift na ibigay kay Tatay Digong, yung paglaya. No? At matapos na lahat yung mga panggigipit sa mga Duterte. Ay alam niyo naman yung mga diktatura na grupo, matagal na yan panahon pa ng kanyang ama, talagang ganun. Wala tayong magagawa dyan. Kundi, sa pagdating ng agila, bumuka na ang pakpak. Pagbuka ng pakpak ng agila, sigurado. Ano meron dito? Yung dating DPW Chief Singson reach out. Kanino? Kay Eris. Alamin natin to. Maganda dito kung ano yung pag-uusap dito. Okay, let's talk about the main issue here, the ICI's performance. You have been a very vocal critic of the Independent Commission for Infrastructure, even calling it a paper tiger. How is your assessment so far? Has that changed in recent days, considering na, as reported, marami na pong pinapa-aresto, marami nang nasasampahan ng kaso? What is your current analysis of the ICI's performance? I know you were disappointed with the resignation of Babe Singson.
Yes, because last September 12, Sec Babes texted me asking me that na pwede ba madaliin na natin yung approval ng inyong legislated ICI na bill. Yun ang text niya sa akin kasi para mapalakas at mas maging credible. But sumunod naman, October 1, nag-text siya uli sa akin. Sabi niya, talagang nahihirapan sila without all the powers. Pangalawa, baka naman mapahamak din sila kasi they are calling powerful people, they are prosecuting powerful people, baka sa bandang huli mabalikan sila. So, kailangan may immunity sila. So, nirush namin last November 11, Speaker Boji D in his address told us that we will be enacting the law we'll be passing the law by Christmas break. So we got excited, we worked overtime, we conducted several marathon hearings, and finally we were able to pass it in the Committee on Government Reorganization. But after that, magti 3 weeks na hindi na gumalaw. Nung huling sinabi, nasa Committee on Appropriations, pagkatapos ay hindi na namin nabalitaan. So I don't think that we will still have time to pass it on second reading or third reading dahil we have 5 session days na lang natitira for us until next week. Nako. Yung Senate version ay napasado na sa committee, nasa plenary na for deliberation. So mauuna sila. Pero sinabi rin sa akin ni Sec Babes noon na they will convince the President to certify the bill urgent. But unfortunately, yung mga pronouncement, yung latest pronouncement ng Malacanang, sinabi ni Claire Castro na hindi na raw kailangan ito dahil yung NBI naman daw at yung ombudsman yung NBI and DOJ wala namang ganitong kapangyarihan pero hindi naman kailangan. And then suddenly yung maniwala doon na Representative Erice, doon sa babae na yun, wala ho lagi sa wish yun. Out of nowhere, the ombudsman, si Ombudsman Boying Rimulyo, I don't know whether ito na ba yung policy ng Malacanang because ombudsman is supposed to be an independent body. Ang sabi niya na 2 months na lang yung ICI at tapos na ang trabaho. Pero I doubt it kasi yung mandate ng executive order ni Presidente to investigate all infrastructure anomalies since 2016, 10 years. That it will involve around 200,000 plus projects. So I don't know paano matatapos ito in 2 months. Itatago na yung investigation sa ombudsman. Yung process kasi sa ombudsman, yung preliminary investigation is confidential and yung due process na matagal talaga yon. So nako, umamin, may nagong video, itatago na pala. Hindi nakakayanin. Woo! Kasi wala na oras Kawawa Pilipinas. Gusto na pagtakpan yung ginawa ng pinsan dito sa ICI, booking. Ngayon, mamadaliin itago. Ito may paandar sila rito ha. Ang mga mama at ali ay nagsipaglakad. Para saan? Ano itong drama na ito? Alamin nga natin. Kasi, maganda. Matatawa kayo kung ano yung mga pinagagawa nila dito naalam nila kung safe daw ba. Ang alin? Ang paglalakad. Saan? Kaya ano ang naging assessment ng DPWH at DOTR sa kanilang pag-i-inspeksyon sa mga pedestrian lane dyan sa EDSA?
Magandang tanghali, Ella. Nakaka-stress at tila parang mandirigma. Ganito inilarawan ni na DPWH Secretary Vince Dizon at Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez yung kanilang naging experience at resulta ng evaluation dito nga sa kanilang personal na experience na paglalakad sa kahabaan ng EDSA southbound magmula sa Juan Ayala hanggang sa Rojas Boulevard para tignan ang araw-araw na nararanasan ng mga commuters dito Talaga? sa area. Naglakad daw sila. Para saan? Tignan daw kung safe. Tanggalin niyo yung mga bangag sa Pilipinas. Magiging safe ang kalsada. At paikutin niyo na maigi ang ating mga magigiting na pulis. Gaya ng ginawa ni Tatay Digong, 24/7 umiikot sila. Doon safe. Pero kung ito dadramahan at nag-iikot kayo sa pedestrian, alam niyo naman, ang kalsada, kung hindi masunurin ang driver, sigurado, wala. Pero, ang mas maganda dyan, yung gusto niyo maging safe, hindi lang sa kalsada at buong Pilipinas, gawin niyo yung ginawa ni Tatay Digong. Sigurado safe ang Pilipinas. Tama, di ba? Malaki kasi ang ginawa ng dating Pangulo. Lahat ng mga bagay noon ay nami-miss ng taong bayan. Yun ang hinahanap nila sa pamumuno. Plus pa, yung mga build project. Ngayon, ano nangyari? Tapos ang termino ni Tatay Digong, back to the reality na naman. Kawawa na naman ang Pilipinas. At ang masakla pa, yung continuity, wala na. Diba? Sipin nyo Ang saklap, no? Kawawa talaga ang bayan. Ganito na mamuno, ang isipin lang ang kanilang kaperahan, wala na. Diba? Magsasuffer niyan, Pilipino. Hanggang magpatuloy-tuloy, wala na, salinlahi, bagsak, lugmok. Nakaw dito, nakaw doon. Kaya kung umabot ka sa video natin to, hanggang sa muli pakilike, share, bye-bye.